Amen. Hallelujah. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa inyong mga anak na nandito ngayon. Patuloy namin na itinataas sa inyo ang aming gawain, Panginoon. Lord, sa aming pag-aaral ngayong umagang ito, patuloy na ikaw ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming mga pag-aaralan ngayon. Lord, patuloy, O Diyos, na ito po ay tumimo sa aming puso at sa aming isipan, nang sa ganon, Panginoon, ay magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Lord, patuloy, O Diyos, na ikaw ang makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, ganon din sa akin na inyong gagamitin, Panginoon. Itago mo ako sa inyong likuran, Panginoon, na pawang sa iyo lamang manggagaling ang lahat ng lalabas sa aking mga labi, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at itinataas namin at ibinabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong magsiupo. Amen. Before po tayo mag-proceed doon sa ating pinaka-topic ngayong araw na ito, gusto ko po muna na magkaroon tayo ng brief review lang doon sa mga napag-aralan natin before natin i-continue. Kasi yung topic natin ngayon is continuation ng mga pinag-aralan ng mga nakaraan. So before po natin idiretso doon, kasi maiksi na lang yun eh. So mag-review muna tayo. Ano ba yung pinag-aralan natin ng mga nakaraang 2 or 3 Sundays ago? Yung the church. Naalala po ba natin yon? Amen. Naalala niyo po ba kung ano yung definition ng the church? Ano po yung sabi doon? It's a group of born-again believers meeting together to worship God, to be trained in the ways of God's kingdom. Amen po ba? Amen. So, doon po sa topic natin ng the church, nahati po ito sa 2 aspects. Naalala niyo po ba kung ano yung mga yon? Amen. Ano po ba yon? Amen. The invisible and the visible. Ano po ibig sabihin ng the invisible kung naalala nyo? Amen. Thank you, Teacher Menji. Amen. Next, ano po yung, kung naalala nyo, anong definition ng the visible church naman? Amen. Thank you po ulit, Teacher Menji. Amen po. Next, sabi doon yung pangatlo, the meaning of the local church. Kung sa pagkakaalala nyo, ano po ang sabi doon? It is a local assembly made up of members of the universal church or body of Christ whose common bond to their fellowship with Jesus Christ. Amen po? Amen. So hindi na po natin papahabain yon kasi nagre-review lang po tayo. Amen? Then meron po ditong other names given to the church. Siyam po yun, last week po yun, na tinakel. Sino po nagturo last week? Kung naaalala nyo, si Sister Miden. Ano po yung 9 given to the church? 9 names given to the church. Ano po yung una? Temple. Amen. Ano yung pangalawa? Family. Pangatlo? Amen. Ano po yung pang-apat? Bride. Next? Army. Yung pang-anim? Vineyard. Next po, pang-pito? Holy Nation. Yung pang-walo? Amen. And yung pang-siyam? Chosen generation. Amen. Salamat po sa lahat ng nagpa-participate dahil gising na gising po. Amen. So ngayon po ay dadako na tayo sa topic natin ngayong umaga, which is, ito yung pang number 5. Ano po yon? The foundation of the church. Yan po, kung nababasa po natin na nasa slide. The foundation of the church. Ano po yung sabi doon sa Matthew chapter 16, verses 16 to 18? Basa po ba? Ano po yung sabi? Matthew chapter 16, verses 16 to 18, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of living God." Amen. Sa 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by
my Father in heaven. Sa 18, ano po yung sabi doon sa 18? And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Amen. Basa niyo po ba? Basa naman, no? Ako pala yung medyo naliitan. Amen. Himay-himayin po natin kung ano po yung ibig sabihin nung nakalagay doon sa Matthew chapter 16 verses 16 to 18. 'Di ba? Yung sa verse 16, Simon declares that you are Christ, the Son of living God. Ibig sabihin po, this is a clear confession of faith. Amen po ba? Clear confession of faith. That Peter recognizes Jesus is the promised Messiah. Amen? And truly divine, not merely a prophet or a teacher. Amen po? Naintindihan po ba natin? Amen. Sa verse 17, ano yung sabi doon? 'Di ba? Jesus replied, "Blessed are you, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." Okay, dito po Jesus responds that this truth was not revealed by flesh and blood only or alone, but by the God of the Father. Amen. This shows that the spiritual truth is revealed by God. Amen. Amen. Gising pa po ba lahat? Amen. Kasi parang wala pong nagre-react doon sa ano natin. Amen. Pwede po bang taas ang kamay ng mga tulog na? Tulog na. Ayan, akala ko meron Tulog na. Tulog na si Ate Rox? Hindi. Amen po. Then dito sabi, not discovered by human wisdom alone. Faith in Christ is a result of divine revelation. Amen po? Next, dun sa verse 18, anong sabi po ulit doon? And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Jesus says you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Ano po ang ibig sabihin nun? Base po dun sa pag-aaral, sa pagre-review ko nung time na nag-aaral ako para dito sa ating topic, na-research ko na ang Peter pala, or Petros, ang ibig sabihin po nito ay small stone. Small stone po. Okay? Tapos yung rock ay Petra, or Petra, refers to a solid foundation. Amen po? Amen. And yung rock, ang ibig sabihin, the rock is understood as Peter's confession of faith in Christ, not Peter himself. This is built on the truth that Jesus is the Christ, the Son of God. Kaya po pala nasabi doon yung my church, kasi Jesus is founder and owner of the church. Sino po naniniwala doon? Amen. Hindi po tao ang tinutukoy dito. Amen po. Kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi kung tayo lang, sinong gumawa nito? Itong building na to, tao ang gumawa. Pero sino ang totoong founder ng church? Sino po? Amen. Si Jesus. Tama po. Kaya nga, di ba yung sabi doon, di ba? And the gates of Hades will not overcome it. Kasi ito po ay bahay-sambahan ng Panginoon. Ito po ang kanyang tahanan, iglesia, na kung saan ang mga believers ng ating Panginoon ay nagtitipon-tipon upang, ano? Ano po? May naririnig ako kaso ang hina. Amen. Upang sambahin ang ating Panginoon, hindi upang sambahin ang ating pastor. Hindi para sambahin ang ating bishop, kung hindi ang ating Panginoon lamang. Amen po. Wala po tayong ibang itinataas dito, ha? Hindi po ang aking sarili, hindi po ang ating mga pastor or ating mga bishop, kung hindi ang ating Panginoon. Amen po.
Okay. Then, ito po, ano po yung gates of Hades? It symbolizes death and the powers of evil. Amen po. So, sino naman ang founder nun? Amen. Hindi po ang ating Panginoon, ha? Malinaw po tayo dyan, ha? Amen. So, okay po. Meron po tayong, in summary po, faith or confession that Jesus is the Christ, the Son of the living God, a truth revealed by God Himself. Jesus declares that this confession of faith is the solid foundation on which He will build this church, and no power, death, or evil can overcome it. Amen? So wag po tayong matakot kasi si Satan hindi niya kayang tibagin or patumbahin ang iglesia ng Panginoon. Amen po. Amen. The next po sa Matthew chapter 18 verse 18. Ano po ang sabi doon? Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ano ibig sabihin? Loosed with ed sa dulo. Ano ibig sabihin? Past tense na po yun. Ibig sabihin, kung ano pa lang yung gagawin natin dito, kung ano pa lang yung tatalian mo dito sa lupa, ay tinalian na ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Kala ko po ay mga tulog na po tayo. Okay, sabi dito, doon sa Matthew 18:18, Jesus is teaching about spiritual authority within the church, especially in matters of discipline, forgiveness, and restoration. Binding and loosing means to forbid or permit, hold accountable, and forgive according to God's will. Amen? Meron po tayong 4 na key points dito. Ano-ano po yung mga yon? Number 1, this authority is given to the community of believers, not just one person. Hindi po sa isang tao lang, hindi po sa leader lang ng iglesia, kung hindi sa lahat, para sa lahat po. Number 2, it must be exercised in obedience to God's word, not personal opinion. Amen? Number 3, ano po? Heaven supports decisions that are aligned with God's truth and righteousness. Amen po ba? Nag-agree po ba ang lahat doon? Amen. Number 4, and the last, ano yung sabi? The goal is restoration, not a punishment. Amen. The goal is a restoration daw ha, hindi po punishment. Okay? Then, Jesus teaches that when believers make decisions about forgiveness or discipline and restoration according to God's will, those decisions are supported by heaven. Amen. Amen. So kung ano po yung mga plano ng iglesia para sa kalooban ng ating Panginoon, para sa ikalalago ng iglesia, ito po ay sinusuportahan tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen po. Okay. Next naman po, yung next topic natin is how to become member of the church. Alam po ba natin kung paano maging member ng isang iglesia? Amen. Ito po ba ay sa simpleng pagdalo lang natin tuwing linggo? Hindi po. Ano po ba ang dapat? Paano nga po ba? Kasi baka po ang akala natin o basta uma-attend tayo ng Sunday service, oo, literal na nagiging miyembro ka na. Kasi andito ka na nakakasama ka na, nakaka-attend ka na. Pero ano po ba yung dapat? Ano po ba yung tama? Yung para sa Lord, ano po yung tama? Number 1, ano yung dapat? Kailangan tayo po ay sisi or yung repentance. Ayun na pala, nakalagay na doon. Amen? Ano po yung sabi doon sa Acts chapter 2, verse 38? Repent and be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of
Holy Spirit. Amen. Amen po. Sige, mamaya tayo doon sa kung ano man yung gift ng Holy Spirit. Amen. Repent is be baptized, 'di ba? Sabi po, then doon sa kung hihimayin po natin yung doon sa mga pinag-aralan natin kanina and dito sa Acts chapter 2 verse 38. Sabi doon, si Peter tells that people how to respond to the gospel. Turn away from sins. Ano pong gagawin pag nag-turn away tayo sa sins? Ito po yung repentance. Amen po. Publicly identify with Jesus through baptism, receive forgiveness, and be given the Holy Spirit. Amen po. Dito pa meron po ulit tayong 4 na key points. Ano-ano po yung mga yon? Number 1, yung kanina na nakalagay doon sa ating slide. Repent. Ano po ibig sabihin nun? A change of heart and direction towards God. Amen? Towards God, hindi po towards sin. Kaya po tayo nagre-repent. Kung gusto natin na maging miyembro ng isang iglesia ng ating Panginoon, kailangan matuto tayong mag-repent. Amen po? Number 2, ano yung nakalagay doon kanina? Be baptized. Amen? An outward sign of faith in Jesus. Amen po? Pangatlo, ano yung pangatlo? Forgiveness of sins. Amen. Salvation through Christ. Amen? Pang-apat, ano yung gift of the Holy Spirit? Amen. Thank you, teacher. Si teacher alert na alert talaga. Amen. God's presence and power in believers. Amen po. Salvation involves repentance. Yung number 2 sa slide, pakilipat, faith. Amen. Faith in Jesus and results in forgiveness and the indwelling of Holy Spirit. Amen. Ano yung pangatlo doon? Yung salvation. Amen. Amen po ba? Amen. Diba? Personally accepted. Pag sinabi yung salvation po, meaning is personally accepted and receive Jesus Christ as Lord and Savior to Amen. And faith. Amen po? Sino po dito ang nais na makareceive ng salvation? Amen. Lahat po tayo gusto nating ma-receive ang salvation. Kasi kung ayaw po nating ma-receive ang salvation, bakit po tayo nandito? 'Di ba? Hindi naman po kasi ito ay laro-laro lang, 'di ba? Hindi po tayo nandito para lang magpakita sa mga kapatiran na, oy, andito ako, present ako. Member na ako ng iglesia. Hindi po ganon. 'Di ba? Pinag-aralan natin kanina kung paano ang maging miyembro ng isang iglesia. Amen po? Amen. Tulog na po ba kayo? No, amen. Si Teacher Menji lang talaga yung gising. Siya lang talaga. Parang siya lang po yung pag nagpa-quiz po ako si Teacher Menji, sigurado pasado to. Amen. Amen. Inaantok pa po ba kayo? No, amen. Para kasing para po tayong mga lantang gulay. Malamig kasi. Gusto niyo bang i-off natin yung aircon or ano? Wag naman, no? Kasi mainit din. Di tayo magiging komportable pag in-off natin yung aircon. Walang hangin. Opo. Okay po? So yun, doon po nag-end yung ating teaching. Pero, uumpisahan natin yung sa next. Ano po ba yung next na topic natin? Ano lang to, brief introduction lang. Kasi ito po ay para sa susunod na ating magtuturo. Ano po yung next? Water baptism. Ano po yung sabi sa Matthew chapter 28 verse 19? Pwede po bang basahin nating lahat?
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lahat po ba ay pwede nang magpabaptize? Pag umattend ka ng unang service pa lang, tapos nalaman mo or nag-announce si Bishop, meron po tayong gaganaping baptism sa magkakaroon ng outdoor fellowship ang church. Lahat po ng gusto magpabaptize, magpalista na. Pwede na po ba yun? Amen. Kailangan po ay Amen. Hindi po meron kasi naalala ko, merong nagtanong sa akin, ate, pwede na po ba ako magpabaptize? Sabi niya, pero nakakadalawang attend pa lang siya ng iglesia. Parang feeling niya, pwede na siya magpabaptize. Or nagtatanong kasi siya kung pwede na. Amen. Kung tinanggap mo ng buo ang ating kung nagrepent ka na, amen, di ba? Kung tinanggap mo ang ating Panginoon ng buong buo sa ating puso, yun po pwede na. Amen po? Amen. Amen. So, kailangan ko pa po bang ipaliwanag to? Kasi alam naman na po natin lahat eh. Amen. Meron lang po tayong short explanation dito. Jesus commands these followers to go, share the gospel, make disciples and baptize people everywhere, showing that salvation and discipleship are for all nations. Amen. So meron lang din po tayong 5 key points para dito sa ating topic na water baptism. Ano yung number 1? Go. Ano po ibig sabihin? Faith is active, not passive. Number 2, make disciples, not converts, but followers of Jesus. Naintindihan po ba natin yun? Not converts, but followers of Jesus. Amen? Number 3, all nations. The gospel is for everyone. Hindi po para lang kay Ate Kate. Hindi po para lang kay Pastor Joel. Hindi po para lang kay Kuya Resty. Kung hindi, para sa ating lahat. Amen? Naintindihan po ba natin? Amen. Pang-4, ano po? Baptizing. Public declaration of faith. Hindi po tayo nagpabaptize lang para lang amen. Hindi po para lang makasama sa grupo. Amen po? Ano po yung pang-5 and yung last? Trinity. Father, Son, and Holy Spirit is working together. Amen po? Amen. Naintindihan po ba natin ang ating pinag-aralan ngayong umaga? Amen. Nawa po ito po ay tumimo sa ating puso, sa ating isipan, at magamit po natin ito sa atin pong pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Amen po. Pwede po ba tayong magsitayo lahat para po sa ating panalangin? Amen. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo na makapag-aral kami, Panginoon, ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, hindi po ito pumasok lamang sa aming kabilang tenga at lalabas sa kabila, kung hindi ito po ay magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. At patuloy, O Diyos, na Ikaw ang makita at manguna sa aming buhay. Nawa ay maging blessing kami sa lahat ng aming mga makakasalamuha, even sa trabaho, sa school, or kung saan man kami pupunta. Nawa, Panginoon, ay gamitin mo kami upang makapag-disciple, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy namin na ipinagkakaloob sa inyo ang papuri at pasasalamat at pagdakila at pagsamba. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.